Amen. So, nandito po tayo, itutuloy po natin yung series natin no, sa libro ng Philippians o Pilipos. Last week po ay ang pinag-aaralan po natin ngayon ay yung elements of joy. So, ito po yung part 2. Last week ay na-review natin ay ang ano po ang kagalakan po ay magkaiba po siya sa katuwaan, no? O ang joy ay iba po siya sa happiness. Ang happiness po ay nangyayari kapagka isang, magandang sirkumstansya o isang pangyayari sa buhay mo na ikaw ay, natutuwa. Halimbawa, nadagdagan ka ng sweldo, naimpisa ka, 'di ba, meron kang magandang naisarang, deal sa negosyo o kaya nakasama ka sa top 10 sa pag-aaral. So marami pong, paraan para tayo ay maging masaya. Ang kagalakan po ay, hindi po basta-basta yan nakukuha dahil ang kagalakan po ay nagmumula po yan sa Diyos. Ang kagalakan po ay nanggagaling sa kaloob-looban ng ating espiritu dahil isa po iyang prutas ng banal na espiritu. Hindi po natin puwedeng gawin o i-manufacture po ang joy dahil, hindi wala po tayong kakayahan na magkaroon niyan o o gawin 'yan. Kasi po ang kagalakan ay kahit na meron kang dinaranas sa buhay o ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, ay, hindi ka nag-aalala. Kumbaga chill ka lang, yun nga yung ating, binanggit nung last week. Kumbaga chill ka lang. Hindi naman sa tinatawanan mo yung problema mo, 'di ba? Kumbaga parang hindi ka balisa. Usually kasi pagka meron tayong mga sitwasyon sa buhay, 'di ba, may hamon tayo sa buhay, balisa ka. Pero pagka meron kang kagalakan na nagmumula sa Diyos, ay hindi ka nag-aalala, hindi ka balisa. Kumbaga meron kang kapayapaan. Sabi nga sa fruit of the spirit, 'di ba, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. So as we define yung, kagalakan ay, dinefine po natin yan last week 'no, so konting review lang po. Um, Ito ba yun? Hmm, ito. So yan po yung ating yung ating konteksto 'no. Basahin muna natin mula actually hanggang 8 yan, eh, mula 3 hanggang 8. Hindi ko kasi nakikita dito yung sa Tagalog, eh. So yung sa English 'no, sabi diyan, "I thank my God in all my remembrance of you, always offering prayer with joy in my every prayer for you all, in view of your participation in the gospel from the first day until now. For I am confident of this very thing, that he who began a good work, he who began a good work in you, ano ba yun? Who began a good work, for it is only right for me to feel this way about you all, because I have you in my heart. Since both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me. For God is my witness, how long, for how I long for you all with the affection of Christ Jesus. So review po natin no, last week ay dinefine po natin yung joy as it is a gift from God
to those who believe the gospel of Christ, being produced in them by the Holy Spirit, because they receive and obey the word of God, mixed with trials and keep their focus on eternal glory. So, ibig sabihin po yan, ang kagalakan po ay isang regalo ng Diyos sa isang mananampalataya na nakapakinig at pinaniwalaan ang ebanghelyo, ang mabuting balita, na kapag ka ikaw ay naniwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, ayan po yung gospel, ay ang banal na espiritu ay sasa iyo o sasa atin. Dahil tayo pinanampalataya tayo. At kapag ka ito ay ang salita ng Diyos ay sinunod natin kung ano yung sinasabi niya, tulad yan, mga pinag-aaralan natin, na-apply natin sa ating buhay. Bagamat merong mga hamon sa buhay, ay ang iniisip po natin yung ating kalagayan after ng tayo ay mamatay. Actually, ang kamatayan po, hindi po katapusan yan ng buhay. Iyan po ay simula pa lang. Kasi po, ang kamatayan ay, kamatayan lang po dito yan sa ating katawan lupa. Pero ang importante po sa atin, di ba, yung ating espiritu at kaluluwa. Na, sabi sa John 3:16, ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yan po yung ating hope or yung ating inaasahan. Yung everlasting life. Yung buhay na walang hanggan. So yan po yung review natin. No? Yan po dinefine yung joy. Na ito po ay regalo ng Diyos sa atin, na sino man nakapakinig ng salita ng Diyos, sa nakapakinig at nanampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, Banal na Espiritu siya ang mag-e-enable sa atin ng bagamat mayroong mga hamon sa buhay, ay patuloy na ang Banal na Espiritu ang siyang mangungusap po sa atin, kikilos sa ating mga puso. Ayan, kasi yan po yung ating focus. So meron tatlo tayong binanggit last week, kasi nga nandun sa verse 3, 4, and 5. Diba sabi doon sa verse 3, I thank my God in all my remembrance of you. So yun po yung verse 3. Actually 5 po yan, diba? Nabanggit natin last week. Kaya diniscuss lang natin yung tatlo. So ang una po ay yung joy of recollection. Yan. Joy of recollection. Ano ba yung sinasabi po dyan sa joy of recollection? The heart that cultivates good memories of God's people. So, inaalala ni Paul dyan, yung mga good memories. Yung mga inalala niya dyan, yung kung paano nagsimula ang church sa lugar ng Philippi. Yung mga taga-Pilipos, simula po yan kay Lydia. Kung natatandaan niyo yung kwento natin last week, yung nangyari sa Acts chapter 16. Nagsimula po yan kay Lydia, then may mga kapatiran doon na nakilala si Paul, at si Lydia po ay pinagamit niya yung kanyang tahanan para sa sa fellowship o sa Bible study. Si Lydia po ang una-unang Kristiyano o una-unang convert sa Europe. Sa Europe po kasi yan, yung lugar ng Philippi. Pagkatapos, nakilala ni Pablo diyan, tsaka ni Silas yung gwardya, tsaka yung mga pamilya niya.
So, naging Kristiyano rin yun. 10 taon na ang nakakalipas nung sinulat po yan ni Pablo, kaya lumaki na po ang simbahan doon sa lugar ng Pilipay. Kaya nung nakakulong si Pablo, nung sinulat niya yan, kasi nag-aalala po yung mga taga-Pilipay, kasi nakakulong si Pablo, nag-aalala sila paano nila matutulungan para ito ay makalaya. Pero ang sabi nga ni Pablo ay inaalala niya yung wag silang mabahala, wag silang mag-alala dahil kahit na siya ay nakakulong, meron pa rin siyang kagalakan dahil nga naaalala niya yung mga magagandang bagay nung kasama niya ang mga taga Pilipay. Kaya po ang epistle na ito, ang sulat na ito ni Pablo sa Pilipos ay ang tawag diyan ay Epistle of Joy, sulat ng kagalakan. Dahil mula chapter 1 hanggang chapter 4, mababasa niyo po diyan, kung babasahin niyo, marami po siyang binanggit na salitang joy at saka yung rejoice. Madalas po niya sabihin yan. So, yan po yung kanyang encouragement sa mga taga-Pilipay. So, una, joy of recollection sa verse 3. Sa verse 4 naman, ang sabi doon, always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy. So, joy of intercession. Ito naman po, ang sinasabi dyan, he delights that it receives from praying for others' needs. Kumbaga, sinasabi niya diyan na hindi niya muna pinagpe-pray yung sarili niya, hindi niya inuuna yung sarili niya. Kahit na siya'y nakakulong, siya'y nagagalak pa rin mag-pray para sa mga kapatiran sa Pilipos, sa Pilipay. Kaya nga sabi diyan, it is selfless. Hindi siya selfish. Hindi niya inuuna yung sarili niya. Di ba naalala niyo yung binanggit ko last week na kapag tayo ay magpe-pray, meron yung 5, itong kamay, yung daliri natin, di ba? Itong una, itong hinto, itong thumb, ay sa, pinopoint niyan yung ikaw. Hindi yung ikaw mismo ang ipapanalangin mo, kundi sino yung mga malalapit sa iyo. Malalapit sa puso mo, kamag-anak mo, pamilya mo, di ba? Magulang mo, anak mo, mga pinsan mo, tiyahin mo, yung mga malalapit sa'yo, yan ang unang ipagpe-pray mo. Pangalawa, itong hintuturo, sino naman yan? Yung mga nagtuturo, yung mga cell leader natin, yung mga nagtuturo sa Bible study, yung mga leaders po natin, yan. Tapos tong gitna, dahil yan yung pinakamataas, pagpe-pray po natin yung mga namumuno po sa ating gobyerno. And then itong pang-apat, tong palasinsingan, ito naman po ay pag-pray natin yung mga may mga karamdaman, yung mga dumaranas po ng mga problema sa buhay, yung mga mahihina po na mga tao o kapatiran na kailangan nating i-encourage. At huli, itong hinliliit, ito po yung ating sarili. Kasi yan po yung pinaka-least o yung pinakahuli. Kaya si Pablo, ganyan po siya manalangin, no? Hindi niya una yung sarili niya. Kasi nga po, parang gaya ng nabanggit natin dati, last week, ay kuminsan, ang ginagawa nating Diyos ay parang, kumbaga, obligado siya na tayo ay pagpalain kapag meron tayong ginawa. Halimbawa, umattend tayo ng linggo, di ba? Umattend tayong Bible study, nagbasa tayong Biblia, nagpray tayo, para bang obligasyon ng Diyos na pagpalain tayo. Kaya pagka tayo nag-pray, una kaagad sarili natin, Lord, ito gusto ko, ito, so, puro ako. So si Pablo, yan po ang binibigay na encouragement sa atin na bago natin ipag-pray yung sarili natin, pag-pray po muna natin yung iba. So yun yung sinasabi dyan sa joy of intercession. Pangatlo po, yung joy of participation. Sabi sa verse 5, because of your partnership in the gospel from the first day until now.
So ito po yung delight to be a part of the fellowship. Delighted to be among the faithful. So delighted to be part of the fellowship. Kumbaga kasama ka, kabahagi ka bilang isang mananampalataya sa sa pagtitipon. Kasi inalala ni Pablo yan eh. Marami pong mga naranasan si Pablo lalo na po sa support ng church sa kanya. Kasi po si Ero Ero era ano to si hindi ko mabanggit yung pangalan niya eh. Papidus ay ano yan, laging taga-Pilipos yan eh. Pinapadala, pag meron silang lumilikom sila ng pera para ipadala kay Pablo para magamit nila sa ministry. Pero hindi po lang ito basta pananalapi o support sa ministry. Maging po ito yung pagbabahagi rin ng salita ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Pablo dito na partnership in the gospel from the first day. Kasi mula nga nung nakilala niya si Lydia, tapos yung mga ibang mga naging kapatiran doon, yung mga kasama niya doon sa Pampang, at pati itong Bantay, pati yung kanyang sambahayan, sila rin po ay nag-evangelize. Kaya po lumaki yung simbahan diyan sa Pilipos. So ganun din po tayo, na dito po sa atin bagamat ah, iilan lang tayo dito, pero lahat po tayo ay merong bahagi sa iglesyang ito, dito sa gawain ng Panginoon. Tulad nga po kanina natutuwa ako, nabe-bless ako si Ate Alma ba 'yon? Si Ate Alma yung nagsalita kanina, 'di ba? Si Ate Alma ba, tama? Tama ano? Tama? Tama, ayun si Ate Alma. Ah, kaya nga sabi ko parang iba yung naririnig kong boses, akala ko si Ate Malu, eh. Nung sinabi na yung parang sa GC, di nakasama, 'di ba nakasama si di nakasama si Ate Alma do'n, 'di ba? May part 2 daw 'yan, huwag kang mag-alala Ate Alma, may part 2 daw 'yan. Hindi siya nakasama. Kaya tinatanong ko nga si Kuya J dito, si Ate Alma siguro 'yun. Kaya na-bless ako kasi meron ng bagong tumayo sa harapan para mag-share. Kaya ini-encourage natin 'no, bawat isa na meron talagang ginagawa ang Diyos, sa buhay natin, eh. Huwag tayong mahihiya. Meron tayong part, meron tayong, bahagi dito sa ministry ng Panginoon dito 'no. Hindi ko po ministry 'to, kundi ministry po ng Diyos ito dito sa, Hope in Christ City Church. Kaya maganda po ay, lahat po tayo ay mag-participate. Kaya nga sabi ni Pablo diyan, meron siyang kagalakan dahil patuloy na, lumalaki ang gawain sa lugar ng Pilipos. Kasi po lahat po ng mga mananampalataya doon ay nagpa-participate. Ayan, so dito na po tayo sa verse 6. Sa verse 6, ito po yung pang-apat. The joy of anticipation. Ano po yung anticipation? Sabi sa verse 6, "For I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus." So alam natin yan, merong kanta nga yan di ba? Merong kanta yan, "He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it." 'Di ba? Hindi ko alam kung nakanta na natin dito yan, eh. Pero meron po yang kanta at, yan po diyan po kinuha yang kanta diyan sa verse na yan. Sa Philippians chapter 1 verse 6 na, "He who began a good work in you." Ano ba ibig sabihin nung he who began a good work? Ano ba yung good work na sinasabi diyan ni Pablo? Ito po yung salvation, yung kaligtasan natin
no, kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Paano ba tayo niligtas ng Diyos? Ito yung salvation, yung good news. So ano ba yung good news, 'di ba? Alam na natin kung ano yung good news, Christ, ano, ano yung good news? Si Jesus ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, 'di ba? Pinako sa krus, namatay, nilibing at nabuhay ng muli. Yan po ang good news. So yan po yung good work na sinasabi diyan ni Pablo. So ang sabi niya diyan, "For I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ." So ang sinasabi niya diyan, ako'y lubusang naniniwala, siguradong sigurado ako. Yun ang sinasabi niya diyan na yung kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin ay mangyayari po 'yan. Ano po ba 'yun? Yung eternal life. Mangyayari po 'yan kapagka dumating na ang Panginoong Hesus. Magiging perfect po 'yan. Kasi ngayon hindi pa po tayo perfect. So ang sinasabi po ni Pablo diyan ay yung future status ng church. Kasi 'di ba, ngayon tulad niyan, pagka ngayon, ang iniisip natin kung minsan nadi-discourage tayo, kokonti lang ang umattend tulad ngayon, parang makikita ko konti lang yung nandiyan, 'di ba, nadi-discourage tayo, maraming maraming umaalis, maraming hindi nagpapatuloy ng mga kasama natin sa church, maraming absent, maraming lumilipat maraming gano'n, marami tayong nakikitang problema sa church. Pero kung iisipin natin yung future na status ng church, ano ba yung future status? Yung glorification po ng bawat isa sa atin, 'di ba? Na tayo ay yung magkakaroon na po tayo ng, mare-receive na po natin o maisasakatuparan na, magiging ganap na yung ating glorification. Yung ating physical mawawala na, mapapalitan na po ito ng glorified body. Yan po yung sinasabi ni Pablo na magiging perfect na po tayo. Kasi ngayon imperfect tayo dahil nandito po tayo sa lupa, nandito tayo sa ating laman, sa katawan natin. So imperfect pa po tayo. So para maging perfect po yan ay mag-glorify na yung ating body. Kaya nga po 'di ba sabi sa Romans 6:28 na although nakakaranas tayo ngayon ng mga sakit, yan tulad ko marami akong sakit. O iba sa atin nagkakasakit. Although nakakaranas tayo ng mga sakit pisikal, tayo ay umaasa at inaantay natin yung pag-redeem ng ating buhay. Yun yung sinasabi niya doon, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, yung glorification ng ating katawan. So ito rin po yung sinasabi niya dito sa Pilipos, sa mga lugar, sa mga taga-Pilipay na yung status po ng church, yan po, yung ating glorification, yung pagka-receive natin ng ating glorified body. Kasi po siyempre, ano yung good news pa na binigay sa atin ng Panginoon, 'di ba? Dati kaaway tayo, ngayon nung nakilala natin si Kristo ay hindi na tayo kaaway ng Diyos. Kaya nga ang sabi diyan do'n sa slide natin, God gave them repentance. Yung sinasabi diyan, ang binigyan ng Diyos ang mga taga-Pilipos ng pagkakataon para humingi ng tawad, binigay niya ng pananampalataya, binigay niya yung message o mensahe ng ebanghelyo at binuksan niya yung kanilang mga puso. So gano'n din po sa atin, 'di ba? Nung tayo naging Kristiyano, tayo ay umamin na tayo ay sinner.
Tapos yung narinig natin ang, tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pinaniwalaan natin. So, binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya. So, nung nampalataya tayo, tayo ay naligtas na. Binuksan ng Diyos ang ating mga puso. Yan po yung ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin nung tayo ay nakakilala kay Kristo. So sabi diyan, we may have problems in the church, merong mga anxieties, pagkabalisa o mga paghihirap sa church, merong mga nafe-feel, bumabagsak tayo sa church, 'di ba? May mga nagagawa tayo kung minsan na-DDA ka o kung minsan, pinagsasabihan ka, pero hindi po 'yan makakaapekto kasi po ang, talagang hino-hope natin o yung we look forward o yung inaasahan natin ay yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Yun po yung 'pag na-receive na natin yung ating glorified body. So ayan po, ina-anticipate, 'di ba, anticipation yung ano ba Tagalog ng anticipation? Inaabangan. So yan yung inaabangan natin ng bawat isa. Naabangan natin na ma-receive na natin yung ating glorified body. Maging ganap na yung ating pagiging Kristiyano o eternal life. So ayan yun, sa sinasabi ni Pablo, siguradong sigurado ako na ang ginawa ng Diyos na kaligtasan sa inyo, sinimulan niya yung kaligtasan sa inyo. Hayaan niyo darating ang araw na ito ay magiging ganap. Yun yung ibig niya sabihin diyan sa mga taga Pilipos. So ini-encourage niya. So yan yung joy of anticipation. Pang-lima, nasa verses 7 to 8, joy of affection. Ano ba pagka sinabing affection? Yung kanyang pagmamahal sa mga taga-Pilipos. So sabi diyan, it is only right for me to feel this way about you all because I have you in my heart, both in my imprisonment and in the defense of the gospel. You are all partakers of grace with me. For God is my witness, how I long for you with all the affection of Christ Jesus. Yan, naranasan ni Pablo yung kagalakang yon na namumuo sa kanyang puso. So isang taong nagmamahal na may matinding pagmamahal. Kasi po, ang relasyon po ni Pablo at saka ng taga Pilipos ay iba po ang nila, pagiging malapit o close. Kasi po, ang mga taga Pilipos lang po ang sa lahat po ng mga pinuntahan ni Pablo, ang mga taga Pilipos lang po talaga ang nagbibigay ng suporta sa kanya pagdating sa ministeryo. So pinapadala po niya yung isang kapatiran na magdala po ng mga, ah, tulong pampinansyal kay Pablo. Para po magamit sa mga pinupuntahan po niyang mga lugar sa Efeso, sa Colosas, sa Iconium, sa Macedonia. So marami pong pinupuntahan si Pablo. Kaya ginagamit po 'yun, yung perang, pinapadala ng mga taga Pilipos para po sa pamasahe niya, para pantulong niya dun sa mga taong, kailangan ng tulong dun sa mga pinupuntahan niya. So kaya gano'n po kalapit si Pablo sa mga taga-Pilipos kasi kahit na po nakakulong siya, ay, hindi po siya pinapabayaan. Pinapadalan siya ng mga pangangailangan, kung ano yung mga kailangan ni Pablo kasi sa kulungan naman, wala ka namang diyan, wala siyang damit. So pinapadalan siya diyan ng damit, pagkain, kaya
gano'n po yung ginagawa ng mga taga-Pilipos sa kanya habang siya ay, nakakulong. Kaya po gano'n na lang po yung kanyang pagmamahal sa mga taga-Pilipos. Yan lang po yung gusto niyang sabihin diyan na ano, na sinasabi niya diyaan na ano, yung kahit na siya ay nakakulong, patuloy na siya ay sinusuportahan. At ano pa, yung dinidepensahan yung ano, dinidepensahan ang gospel. Kasi po sa lugar po ng Pilipos marami pong mga pagano doon at, sinisiraan po nila si Pablo. Wala pong gaanong mga rebuke na sinabi si Pablo diyan sa lugar ng Pilipos, sa mga taga-Pilipay, sa mga Kristiyano, mga kapatiran do'n. Kasi nga po, wala pong sinagoga diyan. Wala pong tinatawag niya Judaismo, wala pong gano'ng relihiyon diyan. Kaya, hindi siya nagbigay ng mga rebuke diyan. Di katulad sa Colosas at saka sa Efeso at saka sa Galacia ay talagang sinasabihan niya yung mga kapatiran dun kasi nga, nadadala sila dun sa mga false teaching. Eh, diyaan po wala pong mga false teaching diyan, ang meron lang po diyan mga pagano na sinisiraan po si Pablo. Kaya ang sinasabi niya diyan kahit na siya ay, nakakulong, ay natutuwa siya, nagagalak siya kasi nga pinapadalan siya ng tulong, mga pangangailangan niya. At the same time, ang ginagawa ng mga kapatiran dun ay pinagtatanggol nila yung ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo. Kasi nga nakikita ng mga tao dun, itong mga pagano na lumalaki po ang gawain, lumalaki ang church doon. Kaya gano'n na lang po ang mga paninira na ginagawa nila. So ayan po, 'yan po yung, diyan po sa verses 7 and 8, 'yan po yung nais na sabihin ni Pablo na siya'y nagpapasalamat, siya'y nagagalak na yun nga yung patuloy na yung pagsuporta sa kanya, pinapadalan siya ng mga damit, pagkain at kung ano-ano pa, yung maging yung sa ministry niya sa Roma. Kasi kahit na po nakakulong si Pablo, nagmi-minister pa rin po yan sa Rome. Nangangaral yan sa mga preso, kaya nga po yung kasambahay, yung mga kasama ni Caesar ay, pagdating po dun sa 'pag mababasa niyo yung Roma ay ano yan, yung binati po niya. Kasi nga po marami rin po mga na-born again dun sa Roma nung siya ay habang nakakulong. Kaya itong Pilipay, mga kapatiran sa Pilipos patuloy na nagpapadala sa kanya ng tulong, hindi lang pinansiyal, hindi pati yung mga kagamitan niya. At ang ginagawa rin nito since wala si Pablo sa Pilipay, yung mga naninira kay Pablo, pinagtatanggol naman ng mga taga Pilipos itong ebanghelyo na pinangaral ni Pablo. So, yan po yung, sinasabi ni Pablo diyan na joy of affection. So, kung makikita po natin ano, ang joy po ay ang Diyos po ang nagbibigay sa atin, 'yan. O alam alam po ba natin na meron din tayo 'no, bilang mga Kristiyano, may mga bagay din tayo na nakakapagbigay din ng kagalakan sa Panginoon. O hindi lang po ang Diyos ang nagbibigay sa atin o ang banal na Espiritu sa atin na nagbibigay po ng kagalakan, maging tayo rin po nakakapagbigay tayo ng kagalakan sa Diyos. So ito po yung mga bagay na mga kagalakan po na maaari nating o kumbaga nabibigyan natin ng kagalakan ang Diyos, 'yan. Nakita niyo? Una po ay yung repentance. So sabi po diyan sa Luke chapter 15 verse 7, 'di ba? 'Yan po yung ano, yung mga sheep
Ay, yung mga kaluluwa na mga anghel ay nagdiriwang kapagka merong isang kaluluwa na nanumbalik sa Diyos. So, hindi lang po ang mga anghel, pati ang Diyos din po ay nagagalak, nagre-rejoice. Kaya nagagalak po ang Diyos kapagka merong isang kaluluwa na siyang nanunumbalik po sa Kanya. Kaya po pagka nakakapag-invite tayo sa church at ito pong na-invite natin ay totoong tinanggap ang Panginoon, no, na pinanampalatayaan niya yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Tapos nagpatuloy siya sa gawain. Patuloy siyang umattend siya ng Bible study, nagpatuloy siyang magpalago bilang isang Kristiyano. So diyan po nagagalak po ang Diyos diyan. Pangalawa, yung pananampalataya. Sabi po diyan sa Hebrews 11:6, hindi makapagbigay lugod sa Diyos ang isang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So sa English yan, it is impossible to please, without faith, it is impossible to please God. So pagka pala tayo may pananampalataya sa Diyos, ay ang Diyos ay nagagalak po sa atin. Pangatlo, yung Psalms 147 verse 11, ito po ay ang Panginoon ay lulugod sa mga may takot sa Kanya at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Yan may takot sa Kanya, ayan po ay ang ano po yan, kung titignan po natin yan sa ibang translation ay adoration or worship. So kapagka po tayo ay ano ba Tagalog ng worship? Kapagka tayo ay sumasamba o sinasamba natin ng Panginoon, siya po ay nagagalak. Kaya mahalaga po ang ating mga kapatid, praise and worship. Kaya maganda po bago mag-praise and worship, sana makarating na tayo, no? Kasi iba po kung minsan dumarating nasa matatapos na, yung iba darating nasa gitna ng fellowship o ng worship. Mainam po masimulan po natin. Kasi po kapag pinupuri tayo po yung nagpupuri sa Diyos, siya po ay nagagalak. Ngayon, pang-apat ay sabi sa 1 Chronicles 29:17, ano yan, kasuklam-suklam sa Panginoon ang handog ng masasama, ngunit kalugod-lugod sa Kanya ang panalangin ng mga matuwid. So, ayun po ay panalangin. Prayer po yan. Makikita po natin, ayan po yung sinasabi diyan sa Proverbs 15:8. So kapagka po tayo nananalangin, ang Diyos po ay nalulugod. Gaya nga po nung nasabi natin kanina, 'di ba, na ihuli natin yung sarili natin. Unahin po muna natin yung iba bago tayo. Kaya kapagka tayo po ay nananalangin, ang Diyos po ay nalulugod sa atin. Panglima, ito po ay uprightness o yung righteous behavior, yung ating behavior, ano ba yun, yung ating kaugalian. Ayan. O kapagka po tayo ay maayos makipag-usap, 'di ba, maayos, hindi tayo pasaway. In short, hindi ka pasaway. Parang katulad din po 'yan ng number 6 blameless character. Yang pagiging yung uprightness or righteous behavior 'yan, at saka yung blameless character halos parehas lang po 'yan.
kapagka yung asal natin 'no, yung asal natin paano tayo makipag-usap, paano yung ugali natin sa ibang tao pagkaharap natin o kumbaga ano lang ba, yung 'pag nasa church ka lang ba mabait o 'pag sa church ka lang kumbaga maayos. Paglabas mo ng church, eh, nakasalubong mo yung may utang sa'yo diyan sa labas, eh, "Uy, magbayad ka ng utang mo." Tapos kung ano-ano na sasabihin mo, 'di ba yung mga ganyan. Tapos, eh, kaya kung minsan mga kapatid ang hirap mag-ano, mahirap mag-invite. Alam niyo bakit? Kasi nakikita po sa sarili natin kapagka tayo ay nasa labas, 'di ba? I-invite mo sa church pero nakikita naman nila sa iyong community, eh, kung ano ugali mo. So, parang hindi ka panipaniwala na ikaw ay nabago o ikaw ay na-transform. Kasi nga kung paano ka magsalita, kung papaano ka umasal, 'di ba? O male ka na, ite-text mo yung kaopisina mo, "I-time in mo ako, na ako, time in mo naman ako." Oh, 'di ba, mga ganyan. So, yung mga simpleng mga akala natin, eh, wala lang, pero malaking ano po 'yan, malaking bagay po 'yan kasi po yung sarili po natin ang nagiging batayan sa ibang tao. Kapagka sinasabi natin na Christian ako, eh, Christian Christian pero kahit kung kumain, eh, basta pag-upo kain kaagad 'di ba? Kahit hindi man lang magpasalamat, eh, nasa Biblia po 'yan mga kapatid, basahin niyo ang Roma tsaka ang First Timothy. Sinasabi doon na kapag may pagkain, eh, iyan ay pinagpapasalamat sa Diyos, sinasabi do'n. Kaya nakikita po sa ating sarili yung mga bagay kung paano tayo ano, kumilos, 'di ba? Kaya nalulugod po ang Diyos, nasisiyahan po siya, nagkakaroon siya ng kagalakan kapagka naipapamuhay po natin yung ating sinasabi na kung ikaw ay Kristiyano, kumbaga walk the talk, walk the talk. Yun po yung alam niyo yun, walk the talk, walk yung lakad, 'pag ano, walk the talk yung sinasabi mo, panindigan mo. Kumbaga kung ikaw Kristiyano, panindigan mo na Kristiyano ka. Kumbaga ipakita mo sa ibang tao, 'yan. At yung isa, pang-pito, faithful service. Kapagka po tayo ay, naglilingkod tayo sa Panginoon, kapagka tayo nagpapagamit sa ministry, 'yan po ay, nalulugod po ang, Diyos sa atin. Ngayon kung tayo nakapagbigay tayo, may mga pamamaraan para tayo makapagbigay ng kagalakan sa Diyos, ano naman ang dahilan para sa sarili natin ay wala? Kumbaga, what are the causes of the absence of joy? Kumbaga ba't hindi mo maranasan yung kagalakan? So ano-ano po 'yan? Eto 'yan, ayan, what causes the absence of joy? Kumbaga ba't hindi mo nararanasan yung kagalakan sa buhay? Yung mga bakit ganito Kristiyano na ako pero ba't parang ang lungkot-lungkot ko pa rin, ganyan. Maaaring may kulang. Bakit? Ito po yung mga ibang causes 'no. Una, false salvation. Ayan, 'yan po, false salvation. Kumbaga, hindi ka talaga tunay na Kristiyano. 'Di mo maranasan yung kagalakan ng banal na espiritu. Naghahanap ka, sabi ko nga kanina, hindi natin puwedeng gawin o i-manufacture po ang joy. Ano po 'yan, ang joy po ay nanggagaling po it comes from within. Ang Holy Spirit lang po ang makakapag-produce niyan, hindi po sarili natin. Kaya kung wala kang joy, eh, malamang yung salvation mo hindi mo naintindihan. Kasi 'pag may problema ka,
hindi mo na malaman kung ano gagawin mo, na-stress ka na, 'di ba? Di ka makatulog, kung ano na iniisip mo. So malamang yung salvation mo i-check mo, baka mamaya, hindi ka talaga saved. Kasi nga ang sabi sa Romans 8:9, 'di ba? If Christ is in you, the Holy Spirit is in you. So kung wala si Kristo sa'yo, ang banal na espiritu wala rin sa'yo. Sino ba nakakapag-produce ng joy? Ang Holy Spirit. So gets nyo? So yan yun. So maaring yung salvation mo ay questionable kung hindi mo nararanasan ang kagalakan. Pangalawa, Satan and demons. Kasi kailangan alam natin, no? Alam natin kung ano yung mga pamamaraan, yung mga, ano ba Tagalog ng scheme? Yung mga pakana ng diablo. Yan, makikita po natin. Ayan po yung mga verses, yung mga, hindi ko na po babasahin para tingnan niyo na lang po sa ano, sa mga Bibles niyo. Ayan po ang, ano ang sinasabi diyan sa 1 Peter 5:8, ano, "The enemy comes like a roaring lion, willing to devour you." So, may mga pakana po ang diablo. Yan nga, yung mga problema na yan, yung hindi natin alam 'no, kung ano-ano mo yan, mga problema sa buhay, mga sitwasyon sa buhay. Yan po, kaya kung minsan wala tayong joy kasi diyan tayo nakatutok na tinitingnan natin yan. Pangatlo, inadequate understanding of God's sovereignty. Ibig sabihin po niyan, yung hindi natin naintindihan na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Parang parang wala, parang wala lang, masyadong ano, yan parang yan, feels like God was not in control. Worrying, anxiety, feeling threatened of others controlling your life. Merong ibang tao kinokontrol yung buhay mo o wala kang abilidad para makontrol yung buhay mo. Kumbaga yung realidad na God is sovereign, ano ba yung ano yan, Romans 8:28, alam natin yan, 'di ba? All things work together for good. So mabuti man o masama ay alam ng Diyos yan. Kaya nga dun sa kanta natin nung nakaraan, 'di ba, yung You Are God Alone, 'di ba? Before time begin, you are on your throne. Kumbaga, ano, in good times and bad times, hindi po nagbabago ang Diyos, nasa trono siya, nakaupo. So, control niya po lahat ng bagay. Kaya kung minsan hindi natin naiintindihan 'yun. Kaya kung minsan wala tayong joy, hindi natin na ang God is sovereign, hindi natin naiintindihan. Kaya kung minsan wala. O pang-apat, prayerlessness, hindi ka nagpe-pray. Kumbaga, lahat ng plano mo lang, sarili mo lang. Ayan po 'yan, James 5:16 tsaka Proverbs 16:3. Kumbaga, ikaw lahat ang gumagawa ng solusyon. 'Pag meron kang mga sirkumstansya na kailangang ganito gawin, ganito, may mga problema ka sa buhay, ang ginagawa mo sariling lakas mo. Ikaw ang gumagawa ng solusyon, diskarte mo, hindi ka muna nagpe-pray. Kaya nga sabi diyan, failing to commit things to the Lord. So, every time na meron po tayong gagawin, lilipat tayo ng trabaho, 'di ba, magre-review tayo sa pag-aaral, lahat po ay ano, sabihin po natin sa Panginoon 'yan. We pray, hingi tayo ng direksyon, hingi tayo ng paggabay, 'di ba, 'pag magre-review. Hindi yung, "Lord, mag sa test ko po, ipasa niyo po ako, tulungan niyo ako makapasa." Eh, 'di ka naman nag-aaral, 'di wala rin, 'di ba? Kumbaga ano, yung iba sasabihin kaya nakapasa kasi nag-aral. Kaya yung minsan yung mga nanonood kasi ako basketball, pagka yung best player, sabi nila, "Thank you po sa ano, sa coach, pasalamat ako sa coach, sa mga teammates ko."
Tas minsan hinuhuli pa ang Diyos, 'di ba? Kung minsan naman may iba talagang mga player kasi may mga Kristiyano rin mga player, ayun, pinapasalamatan nila ang God muna bago sa iba. So 'yan po, kapagka tayo ay hindi nagpe-pray, eh, ano talaga, wala ka talagang kagalakan. Hindi mo mararanasan 'yan. Panglima, low after a spiritual high. Ang ibig sabihin naman nito, kunyari 'yan linggo 'no, na-encourage ka. Na-encourage ka sa worship, na-encourage ka sa preaching, na-encourage ka sa mga pagse-share ng mga kapatid. Sunday, pagdating ng Monday, ayan na, balik ka na sa bahay, balik ka na sa usual na ginagawa mo, sa trabaho, 'di ba? Pagagalitan ka ng boss mo, late ka, traffic, tapos, sa bahay naman maglilinis ka na naman ng bahay, maglalaba ka na naman. Kumbaga ano, yung pagdating lang ng Linggo doon parang ang ano ka, parang high ka, high. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, bagsak ka na naman, kumbaga lowbat ka kaagad. Kasi yan makikita mo na naman yung mga araw-araw mong routine. Ayan na naman, naku eto na naman, bukas papasok na naman ako, makikita ko na naman yung boss ko. Yung gano'n na naman, 'di ba? Wala ka talaga, 'di mo mararanasan talaga yung joy, absent talaga 'yan. Kumbaga present lang yung joy pagka Linggo, pero pagka Monday to Saturday, wala, absent. 'Yan yung ibig sabihin niyan, low after a spiritual high. Eto naman, circumstance orientation. Kung ano yung emosyon mo naman is controlled by the shallowness of the world. Yung marami kang problema, kung ano yung mga nangyayari sa mundo, apektado ka. Yung lalo na ngayon 'no, mababa ang ekonomiya natin, taas ng bilihin, maraming nangyayari sa gobyerno, sa pulitika. Kumbaga hindi lang 'yan, pati yung mga nangyayari mismo sa personal niyong buhay, 'di ba? Boyfriend mo, girlfriend mo, mister mo, misis mo, mga anak mo, 'di ba, mga kaopisina mo, maraming yung mga shallowness, ibig sabihin yung mga mabababaw na nangyayari sa mundo. Masyadong naapektuhan ka, hindi mo mararanasan ang joy kasi tinitingnan mo lahat yang mga bagay na 'yan, 'di ba, naapektuhan ka. Kaya nga ako hindi na ako nanonood ng vlog, yung mga political vlogger, 'di na ako nanonood niyan kasi mai-stress ka lang, Maalala mo kung ano yung mga kapalpakan sa gobyerno, 'di ba? So isa 'yan sa mga nangyayari sa ating paligid. Eto pang-pito, ingratitude. Yan naman yung hindi man lang ikaw marunong magpasalamat 'no, wala man lang na hindi ka man lang marunong mag-thank you. Kumbaga sa lahat po ng bagay alam niyo mga kapatid, ito po ang kailangang matutunan nating mga Pilipino, yung magpasalamat kahit sa maliit na bagay. Kailangan po natin 'yan. Turuan po natin yung mga anak natin na maging ano, marunong magpasalamat. Ano ba Tagalog ng ingratitude? Ingrata, 'di ba? Kapagka ba, merong nagbigay sa'yo ng ang nangyayari humingi ka ng ano sa crew, kumain ka halimbawa sa fast food, humingi ka ng kutsara o baso sa crew, nagbigay sa'yo. Kumbaga gano'n lang ba pagka inabot sa'yo, gano'n lang, 'di ba? Siyempre kailangan natin magpasalamat. Kumbaga matuto tayo, turuan natin lalo na yung mga anak natin na ngayon nga mga maliliit pa lang, turuan natin magpasalamat. Ngayon napapansin ko yung mga bata ngayon di na nga marunong mag-po tsaka opo, wala ng gano'n, minsan tatanguan ka na lang, "Oh, oh," gano'n na lang, oh. Kaya yung mga may anak sa atin diyan na maliliit pa,
Yan, si Jomar, si Roger, turuan natin yung mga anak natin. Si Ate Teng, sino pa ba yun nandiyan may mga anak na maliliit? Si JP, di ba si JP? Oh, wala. Oh, turuan natin yung mga anak natin at saka doon sa mga magkakaanak pa. Ayan, ng mag-aasawa. Kasi ito yung nawawala, isang value po yan na nawawala po sa atin, yung pagiging, yung gratitude, pagiging grateful. Ayan. Pangwalo, forgetfulness. Ayan, makakalimutin. Ano ba yung ibig sabihin ng forgetfulness? Nakakalimutan na natin kung paano tayo na-save, kung kailan tayo naging believer. Kasi po mga kapatid, kung wala akong alam na isang church ay nag-split o split yung nahati ang church na ang namuno diyan mga bagong Kristiyano. Wala. Wala po akong nakita na church na nag-split na ang namuno diyan mga bagong Kristiyano. Wala rin ako nakita na mga churches na mga nagrereklamo yung mga bagong Kristiyano. Karamihan po diyan mga luma, mga matatagal na, 30 years ng Kristiyano, 20 years ng Kristiyano, yan yung mga nagrereklamo sa church, yan yung mga kung ano-ano yung mga nakikita. Pero yung mga bagong Kristiyano, wala akong alam na gano'n. Na sila yung nagko-cause ng division, sila yung nagko-cause ng kaguluhan sa church. So yan po, kung minsan kaya nawawala yung joy sa atin kasi nga yan, nakakalimutan natin tayo unang na-save. 'Di ba nung ikaw ay na-save, nung una tayo na-save, ang saya-saya natin, kumbaga galak na galak tayo, lahat gusto nating attendan. Kasi nga nandun tayo sa ano, yung tinatawag na baby Christian. Yun po nawawala yan, nakakalimutan na natin pagdating ng mahabang panahon, ilang taon na tayong Kristiyano. Minsan nagsasawa ka na sa ministry, 'di ba? Kaya ito na lang lagi, yung gano'n ba, wala ka ng joy. Kasi nga sa mga matatagal na 'to, habang tumatagal nawawala 'yan, kaya wag po natin kalimutan 'yan. Kaya po 'di ba sabi ng Panginoon nung sa Revelation, "You have forgotten your first love." 'Yan po ang wag nating kalimutan, yung ating first love. Tapos yung number 9, ito naman po ay dissatisfaction with your earthly condition. Ito naman, ano, 'yan 'no, don't like the way you look, ayaw mong itsura mo, pangit ka siguro, 'di ba? O ayaw mo yung itsura mo, ayaw mo kung saan ka nakatira, kung ano yung mga kaloob ng Diyos sa'yo, ayaw mo, gusto mo iba, dito mo gusto. Ano pa, yung parang ano pa, yung ayaw yung ikaw kunwari ikaw ay naka-wheelchair, ika'y may sakit, nakasaklay ka lang, yung kondisyon mo sa buhay. Kaya ka walang joy kasi ayaw mo niyan. Ayaw mo na ba't Pilipino ka, dapat, British na lang ako, Briton na lang ako, yung mga gano'n ba. So, hindi ka satisfy kung ano yung condition mo. Sabi ni Pablo sa Philippians 4:12, "I have learned to be content whether in need or in want." Ibig sabihin 'no, kay meron siya o kay wala, natuto siyang maging kontento. So 'yan po, kaya siya merong kagalakan kasi kontento siya kung ano yung meron siya, kung ano yung ano siya at kung sino siya, 'di ba? Kung meron kang malaking nunal sa ilong, makontento ka na lang, 'di ba? 'Di ba? Wag ka na lang basta mag-ano, yung wag kang mag-regret kung ano yung meron ka, kung ano yung meron ka ngayon. 'Di ba gusto mo nakatira sa ganitong lugar, hindi ka naman doon nakatira, 'di ba? Marami po 'yan. Kaya kung ano yung kondisyon mo dito sa mundo, marunong po tayong makontento. And then pang-10 yung fear of the future.
'Di ba, fear of failure, matakot ka sa baka mamaya kung may negosyo ka baka mamaya mawala ito, malugi, 'di ba, baka bumagsak ako sa test o baka mamaya kung ikaw ay yung power na 'yan, yung kung ikaw ay pulitiko, 'di ba, baka matalo ako sa eleksyon o kaya yung reputasyon ko baka masira o kaya yung sakit. Baka magkasakit ako ng ganito o kaya lalo na 'yan, fear of death. Marami ba sa inyo takot mamatay? 'Di ba, 'yan, yung fear of the future. Maraming ano, mag-iisip ka kaagad ng future. Iniisip mo kung ano yung mangyayari, 'yan. Tapos panglabing-isa, to live by uncontrolled feelings. Ano 'yan, we allow ourselves to talk to us instead of talking to ourself. Kumbaga yung sarili natin ay hinahayaan nating kausapin ikaw, imbis na ikaw kausapin mo yung sarili mo, yung emosyon mo ang nagdidikta sa takbo ng buhay mo. Dapat ikaw mismo, ikaw sarili mo, kausapin mo yung emosyon mo. Kasi ano, pa-submit mo 'yan, yung katawan mo i-submit mo sa spirit mo. Kasi 'yan, spiritually 'di ba, pinag-aralan natin once na born again ka, yung spiritual life mo, yung espiritu natin nabuhay na. So maglalaban 'yan, yung espiritu tsaka yung laman mo, yung body natin. Ang emosyon nandun po yan sa feelings, yung soul natin. So yan yung kailangang kontrolin natin. Paisabit natin yung ating body sa ating spirit. Ayan. Tapos, yan morbid analysis, ibig sabihin naman yan yung masyado kang nag-iisip sa mga ano mo, yung failures, iniisip mo yung mga negative attitude, yung mga negative na results. Panay ano ka, puro ka negative, puro negative na lang, walang ano, ang lahat ng mapakinggan mo negative o lahat ng makita mo na ginagawa ng ibang tao, negative sa'yo. Hindi ka ano, hindi ka nai-encourage ba, ganyan. Yan ang, yan ang ibig sabihin niyan. Tapos meron pa akong hindi naisulat diyan, yung isa, yung ano, ah, yung panghuli ay unforgiveness. Yun, kaya wala kang joy kasi hindi ka nagpapatawad. Una-una, hindi mo patawad yung sarili mo. Kasi halimbawa, merong kasalanan na lagi mong naaalala, hindi mo patawad yung sarili mo. Mga kapatid, wala pong tinatawag na secret sin. Wala pong gano'n, na secret sin. Kapagka ikaw po ay, tsaka hindi na po natin kailangan halukayin 'yun. Kasi dati pinapagawan pa 'yan, isipin mo ano yung mga nagawa mong kasalanan dati, hingin mo ng tawad. Alam niyo hindi niya po kailangan 'yun kasi mula nung na-born again ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, sinabi mo ika'y sinner, humingi ka ng tawad sa Diyos, lahat po ng kasalanan natin pinatawad na. Kaya 'wag na po natin balikan pa. Yung mga kasalanang nagawa natin na sasabihin mo, "Hindi ko kasi mapatawad yung sarili ko dun sa nagawa kong kasalanan." Yung mga gano'n, 'wag na po natin balikan yun kasi pinatawad na po ng Diyos 'yan. Kaya we learn to forgive ourselves na 'wag na po nating anuhin yun, balikan. Tapos we learn to forgive others, 'no, lalo na yun, ah hingin ano, patawarin po natin yung mga nakagawa sa atin ng kasalanan, ng mali. Kasi minsan 'di ba merong isang tao o may mga pangyayari na may nagawa sa atin 'tong isang tao na sasabihin mo, "Itaga mo sa bato, hindi kita mapapatawad. Kahit anong mangyari, kahit mamatay ako dadalhin ko sa ukay 'yan." Yung mga gano'n ba,
'Di ba, we learn to forgive kasi nga si Christ, si Jesus Christ, pinatawad tayo, maski yung mga pinakakaliit-liitan nating kasalanan, pinakamabigat nating kasalanan, pinatawad tayo. So, paano pa natin kumbaga kung tayo pinatawad ni Kristo, pinatawad tayo ng Diyos, 'di ba, karapat-dapat lang siguro na patawarin din natin yung ibang tao na nakagawa sa atin ng mali. Kaya yan po, yung kahit na wala po kasing ano, yun nga yung secret sin kasi marami yan na, akala mo ikaw lang ang nakakaalam ng kasalanan mo, hindi po alam ng Diyos yan. Kaya wala pong tinatawag na secret sin at 'wag na natin balikan yun. Kung ano man yung mga nagawa natin na parang sa feeling natin di natin mapatawad yung sarili natin dahil sa nagawa natin, 'wag na po natin balikan yun dahil yan po ay pinatawad na ng Panginoon, 'no. So, ano po ang mga natutunan natin sa ating napag-aralan ngayon? Na sa kabila po ng nangyari kay Pablo na siya'y nakakulong ay imbis na magmakaawa siya, imbis na maawa siya sa sarili niya, ay patuloy na in-encourage niya po ang mga taga Pilipos sa pamamagitan ng 5 verses na 'yan. At sa mga susunod pa na mga pag-aaral natin na linggo, habang pinag-aaralan natin ang Pilipos ay, makikita po natin diyaan, iba pang mga tinuturo ni Pablo pagdating po sa kagalakan at maintindihan po natin lalo kung sa kabila ng mga naranasan ni Pablo bakit hindi siya na-discourage. Bakit siya pa yung patuloy na nag-e-encourage sa mga taga-Pilipos, na yung mga taga-Pilipos ang nadi-discourage, pero siya pa si Pablo pa ang nag-e-encourage sa kanila na huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala, kayo'y magalak kasi nga, siya'y nagagalak. Habang siya'y nakakulong, ay ang gawain ng Panginoon sa Pilipos ay nagpapatuloy. So sige po, tayo po ay, manalangin. Panginoon, marami pong salamat.